Magandang araw mga kapatid at mga manonood. Sana po ay datnan kayo ng pag-aaral na ito na nasa mabuting kalagayan. Ang ating pong tatalakayin sa araw po na ito ay tungkol sa kung ano ang sinasadyang kasalanan sa Hebreo 10:26. Ang makikita po natin sa 10:26 ay ito ang sinasabi: sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Nung ako po ay bagong mananampalataya, ito po ay nagbibigay ng puzzle sa aking kaisipan na kung nagkasala ba ako ay hindi na ako ligtas. Makikita po kasi natin dyan na kung sinasadya ang pagkakasala ay wala nang haing natitira pa sa tungkol sa kasalanan. Kung iisipin mo ba ay kung magkasala ka ay wala nang offering para sa kasalanan pa. So hindi na mababayaran yung kasalanan mo, hindi na maaalis. So kaya po marami din po siguro mga mananampalataya ang naguguluhan sa talatang ito. Pero kung ating pong pag-aaralang maigi ito, ay lubos po nating maunawaan. Una po sa lahat, alamin po natin kung ano ba yung pagkakasala na sinasabi rito. Ano ba yung sinasadyang pagkakasala? Sampulan po natin. Ano ba yung mga sinasadyang pagkakasala? Sinasadya ba ang mga ito tulad ng pagsisinungaling? So, sino po ba ang nagsinungaling na hindi sinasadya? Obviously po, sinasadya itong pagkakasala na ito. At yung pagpatay po, sinabi po ng ating Panginoong Jesus na ang mapuot sa kapatid ay nagkakasala na nga po, na makikita sa Mateo 5:22. Sino po ba ang hindi na napuot sa kahit sa ibang tao? O sino nagalit mula nang sila'y sumampalataya? At gayon din naman mga kapatid, yung pakikiapid. Ang sabi ng Panginoon, tumingin ka sa babae na may pagnanasa. Siguro gayon din sa mga babae na tumitingin sa lalaki na may pagnanasa, ay nagkasala na ng pakikiapid sa puso. So mga kapatid, ito po bang lahat na ito ay sinasadya? Obviously po, sinasadya ang mga ito. So ibig po bang sabihin nito, kung ibabatay po natin sa talatang ito, ay hindi na sila maliligtas dahil wala nang haing natin tinupa tungkol sa mga kasalanan? Ito po ang ating pag-aaralan ngayon. So, kung ibig po sabihin na ito yung mga kasalanan na yon, na pagkakasala, ibig po sabihin mula lahat po ng Kristiyano ngayon na sumampalataya ay hindi na maliligtas dahil nga po kahit naman sino siguro mula nung sila sumampalataya sa Diyos ay nagkasala ng pagsisinungaling, nagkaroon ng nagalit sila sa mga kapatid or sa mga kilala nila, or meron din tumingin na may pagnanasa. Ibig po ba sabihin hindi na siligtas? Hindi po yan ang ibig sabihin ng Hebreo 10:26. Kaya po ating pag-aralan at simulan po natin mga kapatid. Simulan po natin mga kapatid sa talatang 1 dahil dyan po ang nagsimula ang gist na no. Ito po ang sinasabi sa talatang 1. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay kailanpaman ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Una po, alalahanin natin na itong
aklat ng Hebreo ay sinulat para sa mga Hebreo. Napag-aralan po natin yan sa nakaraang video na itong Hebreo ay sinulat doon sa mga Israel o ngayon ay ating mga kilalang mga Hudyo. So base po dito sa unang talata, sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabuting bagay na darating. Ang kautusan po ay may anino ng mga mabubuting bagay na darating. Ano po ba yung anino? Example po mga kapatid, ay mababasa natin sa Hebreo 9. Babalik lamang po natin ang isang kapitulo sa talatang 6 hanggang 7. At ito po ang sinasabi. Sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito sa unang tabernakulo, ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote na tinutupad ang mga katungkulan. Patuloy sa 7, datapwat sa ikalawa ay pumapasok ng nag-iisa ang dakilang saserdote. Minsan sa isang taon na hindi walang dalang dugo na inihahandog na patungkol sa kanyang sarili at sa mga kamalian ng bayan. So ito po mga kapatid, yung kautusan na binigay sa kanila ay binigyan sila ng tabernakulo. Pinagawa sila ng tabernakulo, pero itong tabernakulo, yung kung anino siya, ano ang substance? Ang substance po ay yung tabernakulo sa sangkalimutan na hindi naman ginawa ng tao, kundi ng ating Panginoon. So, sa Hebreo 5 hanggang kapitulo 9, ipinakikita po dyan again, mga kapatid, na yung pagiging pagkasaserdote naman ng ating Panginoong Jesus. So, iyan po ay mga anino ng mga bagay na darating. Kung noon meron silang high priest na nanggaling sa lahi naman ni mga Levita, ngayon po ay ang ating high priest ay ang ating Panginoon. So, iyan po ang mga sample ng anino. So, balik po tayo sa talatang 1, mga kapatid, ng GIS. Mayroon pa pong anino na binabanggit dito. Ano po yung anino dito? Hindi ang tunay na larawan ng mabagay, kailan pa man ay di maaring magpasakdal. Yan po mga kapatid. Sa mga nagsisilapit sa pamagitan ng mga hain na laging inihandog sa taon-taon. So dito po mga kapatid, binabanggit ay yung paghahandog nila taon-taon. Ito po yung Day of Atonement na kung saan naghahandog sila ng baka, kambing at tupa. So makikita po natin to sa Leviticus chapter 16. Simulan po natin sa verse 5 hanggang 6. At ito po mga kapatid ang sinasabi. Ito po yung utos sa kanila na gagawin nila. Kaya ating pong basahin, at siya'y kukuha sa kapisanan ng mga anak ni Israel. Si Aaron nga po, ng 2 kambing na lalaki na pinakahandog dahil sa kasalanan. At ng 1 tupang lalaki na pinakahandog na susunugin. Patuloy po sa 6. At ihaharap ni Aaron ang toro na handog dahil sa kasalanan na patungkol sa kanyang sarili at itutubos niya sa kanya at sa kanyang sangbayan. Yan po naman yung kay Aaron. So yung pong sa mga kambing, yung pong sa kambing, ito po yung patungkol naman sa kasalanan ng mga sangbayan na ipapatong niya ang kamay ni Aaron sa ulo ng kambing.
At gayon din yung isang kambing ay ihahandog. Patuloy po tayo, balikan po natin ang gist kung saan iyon ang dinidescribe. Para po maintindihan natin kung saan nanggagaling ang hugot naman nitong sumulat ng Hebreo. At kung babalikan po natin, ito po ang sinasabi. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay. Kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. So yung po binasa natin sa Leviticus 16, yun po yung sinasabing handog na taon-taon tungkol sa kasalanan, na ito'y hindi maaaring magpasakdal. Patuloy po natin sa verse 2, sa verse 2, mga kapatid, ito po ang sinasabi. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog. Kasi nga po, hindi magpapasakdal. Kung yung paghahandog na yon ay magpapasakdal, sana'y tumigil na sila. Yun po sa English, kung hindi po nakakaintindi ng nagsipaglikat, ito po yung sinasabi sa English. For then would they not have ceased to be offered. Yan nga po because that the worshipper once part should have had no more conscience of sin. So kung sa Tagalog, sapagkat ang mga nagsisamba, yamang nilinis na minsan ay hindi na sana nagkakaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. So kung magpapasakdal nga po yung paghahain nila na yon, ay sana itinigil na isa lamang. Dahil kung ang nilinis na po na minsan, sinasabi rito, ay hindi pa nagkakaroon na sana ng budhi sa mga kasalanan. Para pong tayo, pag nagkasala tayo, so parang nagkasala kayo 10 years ago, naaalala nyo pa. Nagkakaroon pa kayo ng budhi or conscience of sins. So parang ganun din dito. Dahil nga po taon-taon nila itong ginagawa para pag-aalala sa kasalanan. Patuloy po natin sa verse. Ngunit sa mga hain na yaon, ginagawa ang pag-aalala sa mga kasalanan taon-taon. So every year ginagawa po yun, pag-o-offer nila ng kambing, ng baka para sa kasalanan. Yan po ang pinagmumulan ng hugot naman nitong sumulat ng Hebreo. Ipinapakilala niya na yung mga unang paghahain na yon ay anino lamang at hindi maaaring magpasakdal. Kaya iyon ginagawa taon-taon dahil hindi maaaring malinis ang mga kasalanan. Although sinabi doon sa Lumang Tipan, sa Leviticus din na ito'y gawin nyo para sa paglilinis ng kasalanan. Pero in reality po, hindi po talaga nalilinis ang tao sa paghahandog na ito. At pinoint out nga nito na ito'y ginagawa taon-taon dahil clearly, patuloy pong pagkakasala, hindi nalilinis ang tao. Kasi kung nilinis na nga po, ay dapat itinigil na. Patuloy po natin basahin sa talatang 4. Sapagkat di maaaring na ang mga dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Ito nga po yung sinasabi, patuloy na binibigyan diin na hindi pwedeng maglinis ng kasalanan, makapag-alis. Alisin po, alis. Kumbaga, aalisin na, remove, but totally wash away. Hindi maaaring ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Patuloy sa 5, kaya't, ito na nga po,
Pagpasok niya sa sanglibutan, sino po ang sinasabi dito? Ang Panginoong Hesus. Ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So, patungkol na po ito naman sa paghahandog ng ating Panginoong Hesus. Patungkol sa mabuting bagay na darating. Patuloy po tayo sa 6. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalagod. At patuloy sa 7, nang magkagoy sinabi ko, narito, ako'y pumarito sa balumbon na mga aklat ay nasusulat tungkol sa akin, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. So yung pong balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Iliyan po ay patungkol naman tungkol dun sa 5 books of Moses, yung mga prophets, at gayon din yung awit ni David. Iyan ay nagpapatungkol sa ating Panginoong Hesus. Upang tulad po sa kautusan, upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Doon po sa unang tipan, mga kapatid, na binabanggit, yung una, ang kasunduan po doon ay gagawin ng mga Israel ang kautusan ng Diyos. Dahil na naman, hindi nila ito nasunod. So dito, anino ng mga bagay na darating, ang Panginoon ang gumawa o tumupad doon sa kalooban ng Diyos. Patuloy po sa 8, sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan na hindi mo ibig at di mo rin kinalulugdan. Mga bagay na inahandog ayon sa kautusan. Ito na nga po naman ay yung anino din naman ang paghahandog nila. Pinulit lamang po yung nasa talatang sa verse 5. Tuloy po natin, saka sinabi niya, narito, ako'y parito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Ano po yung una, mga kapatid? Basahin po natin sa Hebreo 8. Dito rin po sa Hebreo, hindi po tayo lalayo. Hebreo 8, talatang 13. Ano po yung unang binabanggit dito? Doon na sinasabi niya, patuloy po sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya ang una. Datapot ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. So dito po, ang sinasabi, yung una, yung unang tipan. Datapot ang naging luma ay tumatanda ay malapit nang lumipas. Kaya po, kung babalikan po natin sa 19, yun po ang binabanggit dito. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Kung napanood po ninyo yung video na ginawa ko tungkol sa lumang tipan at sa bagong tipan, mas maintindihan niyo po ang pagkakaiba ng lumang tipan at bagong tipan. Pero po dito, ang binabanggit, mga kapatid, ay patungkol doon po sa una tipan na tumatanda at malapit ang lumipas ay naaalis na. So, ito po yung binabanggit dito na una at itatag ang pangalawa. At yun naman po sa talatang 10 hanggang 14 ay patungkol ito sa pag-o-offer ng ating Panginoong Jesus na ginawa niya minsanan. Patuloy po natin basahin. Talatang 10, sa kaloobang iyon, tayo'y pinapaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan
magpakailanman. So maliwanag ko rito mga kapatid, kung yung paghahain nila noon ng kambing, baka, ay hindi nakapag-aalis ng kasalanan at hindi nagpapasakdal sa kanila, ang ginawang paghahandog ng katawan ng ating Panginoong Kristo na minsan niyang ginawa 2,000 years ago, ay siyang nagpapabanal sa atin. At iyon, mga kapatid, ay magpakailanman. Minsan lang niyan po ginawa yon noon 2,000 years ago. At ang epekto po noon ay magpakailanman. Patuloy po, at katotohanan ang bawat saserdote, ito na nga po yung kinukumpara, na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at tagahandog ng madalas ng gayon ding mga hain na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan. May daily sacrifice din po, daily offering din po ginagawa ang mga Hudyo noon, mga Israel. Tayong mga Hentil, sa panahon noon, hindi natin mga alam ito. Hindi natin ginagawa ito, hindi ginagawa ng mga ninuno natin ito. Ang gumagawa po nito ay yung mga taga-Israel na binigyan ng kautusan. Kaya nga po dito sinasabi at katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo o tagahandog ng madalas na gayon ding mga hain na hindi makakailis kailan pa man ng mga kasalanan. 12. Ngunit siya, patungkol po sa ating Panginoon Jesus, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan, magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. So, dinidiin po, mga kapatid, mga manonood, ng sumulat ng Hebreo na ang ginawa ng ating Panginoong Jesus ay minsanan lang. At iyon ang nagpapasakdal sa atin. 2,000 years ago po niya ginawa yun. Pero hanggang ngayon, ay ang epekto nun ay nagpapasakdal doon sa kanya na sumasampalataya. At umupo sa kanan ng Diyos. Yan po ang dinidiin naman ng sumulat ng Hebreo. Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Patuloy sa 14, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog, ito po ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal. So sa isang handog lamang po, mga kapatid, hindi na po ito gagawin araw-araw. Kung araw-araw ka nagkasala, noon sila may ginagawang paghahandog. At sa taon-taon din naman, bilang pag-aala sa mga kasalanan, ay ino-offer din naman lahat yon. Nag-o-offer din sila. So dito, mga kapatid, minsanan lang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Hindi po kailangan maghandog ka araw-araw dahil sa kasalanan. Wala na po yun. Total, sa Hebreo din naman yun. Sa Hebreo, sa mga Hudyo. Hindi na po sila kailangan maghandog pa. Wala na yun. Dahil yung anino na yun ay dumating na ang katuparan. Yun nga yung paghahandog ng ating Panginoong Jesus na ginawa na minsan. Dapat lamang po nilang ito'y paniwalaan at paniwalaan nila at ibigay nila ang full trust nila na ito'y ginawa ng ating Panginoong Jesus. Na ito, sa pamagitan ng kanyang paghandog, ay pinasakdal sila. In English po, for by one offering, He had perfected forever. Kung walang forever, dito may forever. For by one offering, He had perfected forever them that are sanctified. So forever na po ang ating pagkasakdal sa atin at tayo pinapaging banal. Kaya po, hindi po, kung binigay niyo po ang buo ninyong pagkakatiwala sa ating Panginoong Jesus. Total, ito binabanggit sa mga Hudyo. Binigyan, sa pag-aaral po natin ng Efeso, binigyan din naman tayo sa pamagitan ng dugo niya, ay inilapit po tayo. Kaya po mga kapatid, kung panoorin nyo sana yung pag-aaral tungkol sa Efeso, maintindihan nyo rin kung ano yung grace na ibigay naman sa mga Hentil.
ito pong pinag-aaralan natin mga kapatid ay sulat sa Hebreo. Ito po yung alalahanin. Ito po yung sulat sa Hebreo, mga Hudyo. Sila'y nakakaalam doon sa mga kautusan na ibinigay sa kanila. Yan po ang paalala at binigyan diin ng sumulat ng Hebreo sapagkat sa pamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagiging banal. For by one offering he had perfected forever them that are sanctified. Yan po ang binigyan din dito. At nagpatuloy siya mga kapatid. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patutuo rin naman sa atin sapagkat pagkasabi diyan na ito ang tipang gagawin ko sa kanila pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Ito na po yung transition ng Old Covenant sa New Covenant or yung lumang kasunduan, pakikipagtipan niya, nasundin nyo lahat ito at i-bless ko kayo, kung hindi, mayroong curses. Dito, sa bagong tipan, isusulat ang Diyos ang maglalagay ng kautusan sa kanilang mga puso. Hindi na po nila kailangan na tandaan dahil ang Diyos na mismo ang gagawa kung ano ang kautusan na nailalagay ng Diyos sa kanilang puso. At isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Hindi na po yung kung ano yung nakikita, kung ano yung inuutos niya. Diyos ang maglalagay kung ano ang kanyang utos. At ang kanilang mga kasalanan, patungkol nga po sa mga Hudyo at Hebreo, at kanilang mga kasamaan ay hindi ko naaalahanin pa. Dito po ito sa New Covenant. Kung doon sa Old Covenant, mayroon sila ang paghahain ng kasalanan taon-taon. Lagi-lagi po yan. Dito sa New Covenant, sa isang paghahandog ng ating Panginoong Jesus, magpakailanman ay pinasakdal niya ang mga tayo or ang mga Hudyo na naniniwala rito at pinabagiging banal magpakailanman. At ang kanilang mga kasalanan, dahil nga po perfected na, sanctified na. Ito nga po ang kasunduan or promise naman sa bagong tipan. Ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko naalalahan pa. Hindi na po ipamumukha sa iyo ng Panginoon ang kasalanan na ginawa nila. Kung ikaw ay Hebreo at naniwala ka sa ating Panginoong Jesus, sa kanyang pagliligtas, sa kanyang pag-aandog, ito'y pinaniniwalaan mo. Hindi po aalalahanin pa kung ano pang kasalanan mo. Dahil pinerfect ka na ng Jesus Christ at sinanctified ka na. Ito po ay yung sa New Covenant na binigay din naman sa mga Hebreo at sa mga Hudyo. At kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. So yan po mga kapatid, kung napatawad ka na, wala na nga po ang paghahandog sa kasalanan. Kaya naman po, ito po ang encouragement naman nung sumulat ng Hebreo. Mga kapatid, pinapayuhan na po sila, yamang may kalayaan nga makapasok sa dakong banal sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Kung dati po ang nakakapasok lamang doon sa Holy of Holies, in English po, basahin natin, having therefore brethren boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Doon po, ang nakakapasok lang doon po ay yung high priest. Dahil nga po sa dugo ng ating Panginoong Jesus, ay maaari na tayong makapasok. May kalayaan tayong makapasok doon sa holiest kung saan ang Diyos ang nananahan. We can go straight na hindi ka mamamatay
dahil nga nababalutan ka na ng dugo ng ating Panginoong Jesus, or siya na mismo ang high priest natin na siyang nagko-cover sa ating mga pagkakamali, sa ating kasalanan, or sa kasalanan din naman ng Hebreo. Sa magitan daang bago, hindi na po yung luma, dahil yung luma, bagong tipan na nga po, at buhay sa kanyang itinalaga sa atin, sa magitan ng tabing na makatuwid bagay sa kanyang laman, by a new and living way which He had consecrated for us, through the veil, that is to say, His flesh. Sa magitan ng kanyang laman, ay nakakapasok na tayo. At yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Ito nga po ay yung ating Panginoong Jesus na siya ang ating dakilang saserdote. At patuloy pa sa 22, tayo'y magsilapit na may tapat na puso. Lubos na pananampalataya. So, papasok ang may pananampalataya. Kung ikaw ay Hebreo, kung iisipin mo na pagka pumasok ka doon, ay mamatay ka dahil sa iyong kasalanan. Kailan pumasok ka doon, may tupong tapat na puso, lubos na pananampalataya, nanilinis ka na. Na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. So, ito po yung sinasabi, pumasok ka, may kalayaan tayong pumasok, magsilapit tayo, may tapat na puso, lubos ng pananampalataya. Huwag, talagang lilinis ka na ng ating Panginoong Jesus. Patungkol to po ito sa mga Hebreo, ano? Minsan po kasi nagpapalit ang aking wika na nasasabi sa akin. Pero kung ilagay niyo po ang sarili niyo sa Hebreo, at palagay ko sa akin sa Hebreo, na Hudyo, iyon po ang aking ibig ipahiwatig. So, kung ako Hudyo, kung sakaling ako Hudyo, magsisilapit ako ng tapat na puso, na lubos na naman pananampalataya, na nilinis ka na ni Kristo. Na ating ingatang matibay, ito po, ang pagkakilala ng ating pag-asa, upang wag mag-alilangan. Yan po ang ibig sabihin. Lumapit kang tapat na may pananampalataya, huwag kang mag-alilangan na dahil sa kasalanan na akala mo hindi ka pa malinis. So, buong pananampalataya mong ipagkatiwala sa Panginoong Hesus ang kanyang paglilinis at ang kanyang pagliligtas. Pumasok ka sa holiest of holy na may pananampalataya. Huwag kang mag-alinlangan sapagkat, patuloy, mga kapatid, tapat ang nangako. Hindi po yung promise lang ito ng mga politiko na minsan ay napapako. Tapat po ang nangako, mga kapatid, tapat. Hindi niya i-break ang kanyang pangako. Kung sinabi niyang nilinis ko na ang inyong mga kasalanan, paniwalaan po ninyo na nilinis na ang inyong mga kasalanan. Hindi ka na marumi kundi malinis. At makakapasok ka, paniwalaan mo at buong puso mong panampalatayaan ito sapagkat tapat ang nangako. Huwag kang mag-alinlangan. Patuloy po natin mga kapatid sa 24. At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Ito na nga po yung ini-encourage naman ang mga mananampalataya sa mga ginagawa, mga mabuting gawain at sa pag-iibigan sa bawat isa. At sa talatang 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. So, sa sinulatan po na ito, mayroong mga Hebreo din naman, mga mananampalataya, na napapabayaan din naman ang pagkakatipon.
Pero sinabi na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. So nung sinulat po ito ng sa mga Hebreo, namamalas po o nakikita na ng sumulat na nalalapit na ang araw. Kung ano po yung araw, ito po yung araw na paghuhukom na binabanggit sa sumusunod na mga talata. So, ang sabi, huwag natin pabayaan ang pagkakatipon, mag-aralan sa isa't isa, lalo na nga po, mamamalas na lalapit na ang araw. So, darating na po tayo sa verse 26, mga kapatid. Yung pong controversial verse. Kaya po natin pinag-aralan ang mga unang talata para po natin malaman kung ano po ang pinagmulan kung bakit sinabi yung verse 26. Describe po ang anino, na yung katusan may anino, na naghahandog sila taon-taon, meron din daily, na ginawa ng ating Panginoon na minsan, na lumapit ka, tapat ang puso, huwag kang mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Ito po yun na yun sa Bagong Tipan. Ngayon, puntahan na po natin itong 26 at kung ano ang kasalanang binabanggit dito. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pa tungkol sa mga kasalanan. So, sa una po ng video na ito, binanggit po natin yung ibang mga kasalanan na kung titingnan nyo, kung ito yung kasalanan ng mga binabanggit dito, ay walang maliligtas. Pero, sinabi po na pinag-aralan bago ang talatang ito, ang mga sumampalataya sa Kanya or yung ginawa ng paghahandog ng ating Panginoong Hesus ay siyang nagpapasakdal magpakailanman doon sa mga pinapaging banal. So, magpakailanman yon. So, ano itong kasalanan ito? At sino ang gumawa nito? Hindi po tayo alis sa Hebreo. Sampulan po natin itong kasalanan na ginawa sa Hebreo 3, talata namang 17 hanggang 19. Ito po ang sinasabi. Ating pong basahin para ating matindahan kung ano yung kasalanan na sinasabi doon. At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon? Hindi ba gayaong nangagkasala na ang kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilang? Patuloy po mga kapatid sa 18. At sa kani-kanino sinumpa niyang hindi makakapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuway. At makikita natin na sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Hindi po dahil sa sinuway nila ang 10 utos. Hindi rin sa sinuway nila ang mga kautusan, kundi sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. So, we see that they could not enter in because of unbelief. Ito po kasing istorya na ito na kung sino-sino yung kinagalitan ng Panginoon ng 40 taon, ay ito po ay patungkol dun sa pangyayari sa lugar na Eskol. Ito po ay makikita natin sa Numbers chapter 13 to 14. Pero puntahan po natin yung 14, 8 to 11 para malaman natin kung ano yung pagkakasala nila doon. Numbers 14, 8 to 11. Ito po ang sinasabi mga kapatid, ano? Ito po yung kwento.
Kung naalala nyo po, ay nagpadala ng spy sila Moses, sila Joshua, at nung makita ng mga spies na may mga giants, nagkaroon na sila ng murmuring or nagdalawang isip sila na lusubin yung lupain na ipinangako sa kanila dahil nga po sa mga giants. Kaya hindi sila naniwala sa pangako ng Panginoon na ibibigay sa kanila ang lupain na yon. So hindi po sa hindi sila pumatay, hindi sila nagnakaw, hindi sila nakiapid, hindi sila sumamba sa ibang Diyos-Diyosan, kundi hindi po sila naniwala, hindi po nila sinampalatayanan ang pangako. So ito po ang sinasabi, no? Kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin nga niya tayo sa lupain niyon. Yan po yung promise sa kanila, no? At ibibigay niya sa atin na yaoy lupaing binubukalan ng gatas at pulot. Patuloy po sa 9, huwag lamang kayong maghimagsik laban sa Panginoon ni matakot sa bayan ng lupain yaon, sapagkat sila'y tinapay sa atin at ang kanyang kalinga ay inilayo niya sa kanila. At ang Panginoon ay sumasa atin, huwag kayong matakot sa kanila. So, yun yung pangako, huwag kayong matakot. Parang naghalilangan sila. Datapwat tinangka ng buong kapisanan na pagbabatuhanan sila at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa tabernakulo ng kapisanan sa lahat ng mga anak ni Israel. So, gayon po ang nangyari. Nung pina-encourage sila na lusubin natin ito, ay pagbabatuhan pa sila. Kaya nagalit po ang Panginoon. At kung papatuloy po natin babasahin ang istorya, malalaman po ninyo kung bakit nagalit ang Panginoon. At sa 22 nga po, ito na nga po ang naging resulta. Sapagkat ang lahat ng taong yaon na nakakita ng aking kaluwalhatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto, at sa ilang ay tinukso pa rin ako nitong makasangpo at hindi dininig ang aking tinig. Tunay hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang. Ni sino man sa kanila na humamak sa akin ay hindi makakakita. Kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang diwa at siya'y sumunod sa lubos sa akin. At aking dadalhin siya sa lupain na kanyang pinaroonan at aariin ng kanyang lahi. So yan po mga kapatid ang istorya kung saan binigay yung sa Hebreo 3 na istorya na kung bakit sila hindi nakaabot doon sa kapahingahan na ibinigay ng Panginoon sana sa kanila. Doon nga po sa lupaing flowing with milk and honey. Ano ang pagkakasala po nila? At makita natin na sila'y hindi nangapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Iyon po ang pagkakasala na binabanggit dito. So we see that they could not enter in because of unbelief. Kaya po, kung babalikan natin yung Hebreo 10:26, makikita po natin mga kapatid dito na ang kasalanan ditong sinasadya ay yung kasalanang unbelief o walang pananampalataya. Sapagkat, ito nga po mga kapatid, kung hindi pinaniwalaan, i-retranslate po natin sa base sa mga previous na verses, sapagkat kung hindi nila pinaniwalaan ang handog na inihain ng ating Panginoong Hesus patungkol sa paglilinis ng kasalanan, matapos nila itong
matanggap sa pamagitan ng pagkakarinig ng katotohanan, ay wala nang hain pang natitira patungkol sa mga kasalanan. So kung yan po ang kasalanang binabanggit sa Hebreo 26. So doon sa mga nakatanggap tungkol ng tinanggap nila, narinig nila ang katotohanan na ang ating Panginoong Hesus ang siyang makapaglilinis, ang siyang handog na makapaglilinis sa mga kasalanan natin. At ito'y hindi nila pinaniwalaan o nagpatuloy sila sa hindi paniniwala, ay wala na nga pong natitira pang handog tungkol sa kasalanan. Hindi na kailanman sila malilinis pa dahil ang mga handog na tulad ng kambing, baka ay hindi makapaglilinis ng kasalanan. So, yan po mga kapatid ang binabanggit dito sa 26. Na kung sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, sapagkat kung tayo'y nananatili sa unbelief, pagkatapos mong makita ang malaman ang katotohanan, hindi mo pa rin paniwalaan, ay wala nang natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Patuloy po natin sa 27. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. At patuloy po sa 28, mga kapatid, ito po yung sample, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises. Magpawalang halaga po sa kautusan ay mamamatay ng walang awa. Ano naman po ang katumbas ng magpawalang halaga sa paghahandog ng ating Panginoong Hesus? Ito nga po ang sinasabi, ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises, ikukumpara natin sa magpawalang halaga sa ginawa ng paghahandog ng ating Panginoong Hesus. Patuloy po natin ang basahin sa 29. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala nyo ang ihahatol na uukol doon sa magpawalang halaga sa ginawa ng ating Panginoong Hesus? Ano nga ibig sabihin nun? Doon sa yumurak sa anak ng Diyos, ito po ang sinasabi, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya, at umalipusta sa espiritu ng biyaya. So ito po yung magpawalang halaga sa ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ano po ang katumbas niyan? Niyurakan niya ang anak ng Diyos. Bakit po niya ginurakan? Hindi nga po niya pinaniwalaan ang ating Panginoong Hesus. Pangalawa, inari niyang di banal ang dugo na maaaring magpagbanal sa kanya. So, hindi niya inaaring banal yung dugo ng ating Panginoong Hesus. Yan po ang sabihin ng magpawalang halaga sa ginawa naman ni Hesus. At pangatlo, inalipustan niya ang espiritu ng biyaya. Ito nga po yung biyaya na pinag-aralan natin sa isang video na patungkol sa Efeso 2:8-9. So mga kapatid, patuloy, gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na naukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring binal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. So tinatanong po siya, kung ang magpawalang halaga kay Moises, sa kautusan ni Moises, ay pinapatay sa pamagitan ng dalawang witness, ano pa kaya? Anong higpit pa ang parusa? Na sa isipin ninyo na ihahatod doon sa mga hindi naniwala sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pag-aandog. Patuloy po natin, sapagkat ating nakilala yaong nagsasabi, akin ang paghihiganti.
Ako ang gaganti at muli huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. So, ipinapaalala po rito yung muli huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. Ating pong alalahanin, ating pong tandaan mga kapatid o ating tingnan na ang huhukuman dito ay yung kanyang bayan. Hindi po kasama rito yung hindi niya bayan. Hindi ba? So, kanyang bayan. So, mga kapatid, ito po, kailan nangyari? Basahin po natin ang 31 pa, kakilakilabot ng bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. So, kailan po huhukuman mga kapatid ang kanyang bayan? Mababasa po natin ito sa Lucas, Kapitulo 21, talatang 22 hanggang 23. Ito po yung patungkol mga kapatid sa pagkawasak ng templo. Yung dinescribe niya, yung mangyayari sa lahat na yan. Kung babasahin niyo po yung Lucas 21, Lucas 21, hindi po 1, 21, 22 hanggang 3. Ang tinatalakay po dito sa 21 ay yung tungkol sa pagkawasak ng templo. Yan po ang konteksto ng Lucas 21. Kaya po yung basahin, ito po ang konteksto nito. Sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti. Naalala natin sa sinabi sa Hebreo, sa kanya ang paghihiganti, upang maganap ang lahat ng bagay na nangasusulat. Sa aba ng mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso sa mga araw na iyon, tungkol nga po doon sa paghukom na iyon, sapagkat magkakaroon ng malaking kahapisan sa ibabaw ng lupa at kagalitan sa bayang ito. So ito po yung binabanggit na paghuhukom sa Hebreo 10, talatang 30. Na kung saan sinasabi niya na sa akin ang paghihiganti at aking muli huhukuman ng Panginoon ang kanyang bayan. So yan po yung paghukom ng Panginoon sa kanyang bayan dun sa pagkawasak ng templo na naganap nga po noong AD 70. Patuloy po natin basahin sa 31, 32. Nabasa na po natin yung 31. Patuloy po natin sa 32. Datapwat, ito nga po, alalahanin ang mga nakaraang araw. Ito po yung mga nangyari sa mga early Christian na Hudyo. Na sa mga iyon, pagkatapos na kayo maliwanagan, in contradiction po doon sa tumanggap ng sa 26, ito po yung mga naniwala. Sa 26, hindi naniwala, ito po yung mga naniwala. Na pagkatapos na kayo maliwanagan, ay nagtiis kayo ng malaking pakilaban ng mga pagbabata. So, yung kala po nila noon, hindi po noong panahon po noon, ay hindi pinipreach ang abundance of life or kaginhawahan. Kundi, nung panahon na yaon, imbis na kaginhawahan, puro po pakikipaglaban sa pagbabata ang kanilang naranasan. Nagtiis sila. At 23 na una-una ay naging isang katawa-tawa dahil sa mga pagkasiphayo. So kung iisipin nyo, pinersecute nga po sila. Parang katawa-tawa ang nangyari sa kanila. Pinersecute sila. At gayon din sa mga kahirapan. Mahirap na mahirap sila. At sa ikalawa ay naging kasama na yung mga inaring gayon. At 34 po, sapagkat kayo'y nangahabag sa mga may tanikala. So mga prisoners po, tabag sila. At tanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw na inyong pag-aari. Example po ito mga kapatid ay yung mga pagbebenta nila ng mga gamit nila.
para sa ikalalaganap sa ng church. Ang naging example nga po ay yung kay Ananias, kung saan binenta niya yung ari-arian niya, although nagsinungaling siya, ayun, kinuha siya ng Panginoon ng mas maaga. Kapagkat kayo nangahabag at tinagap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palabhasa inyong nalalamang meron kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring laling mabuti at tumatagal. Ito nga po yung pangaral naman ng ating Panginoong Hesus na mag-iipon kayo ng inyong kayamanan sa kalangitan dahil doon walang magnanakaw doon at hindi nasisira ng hindi walang pinapasok ng rust ng mga kayamanan. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Cast not away therefore your confidence, which great recompense of reward. So rewards naman po itong binabanggit dito. Gantimpala. Yung pong ating pagliligtas ay gift o biyaya. Dito po, binabanggit naman dito ay gantimpala. So, yung gift po, walang kondisyon. Binigay po iyon ng walang kondisyon ng ating Panginoong Hesus kung inyong paniniwalaan. Ito po dito, rewards. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Ano yung promise? At sa 37, sapagkat sa madaling panahon, siya'y pumaparito ay dating ay hindi magluluwat. Yun nga po yung ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa mananampalataya. Ito po yung thou the just shall live by faith. At kung sino ay umurong ay hindi kalulugtan ng aking kaluluwa. So kung uurong ka, hindi ka malulugod ang kaluluwa ni sumulat ng Hebreo to dahil umurong ka. Kumbaga, hindi siya malulugod, hindi siya matutuwa. Hindi siya kalulugdan. Sino ba naman ang natuwan sa umurong sa pananampalataya na ito? Pero ito po ay example lamang. Hindi po sa uurong kayo, pero example lamang po. At sa verse 39, ito nga po ang sinabi, ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan. Hindi pong mangyayari sa Kristiyano na siya'y nagtiwala sa Panginoon. Kung ito'y kanyang pinagtiwala na siya yung handog ng ating Panginoong Hesus, na siyang naglinis ng kasalanan, ay hindi na pwede siyang bumalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Yan po mga kapatid, at sana naliwanagan kayo dito sa talata na ito tungkol kung ano ang binabanggit na kasalanan na sinasadya sa 26. Ating pong ipagkatiwala at buong tapat or na pusong pananampalataya, huwag mag-alinlangan na ipagkatiwala natin na ang ginawang paghahandog ng ating Panginoong Hesus na minsan niyang ginawa ay siya yung nagpapasakdal sa atin. Siya ang nagpapaging banal. Ginawa niya po tayo, pinerfecto po tayo sa pamagitan ng kanyang handog. Ito po yung magpakailanman. So, kung doon sa nakaalam na hindi ibinibigay ang kanilang paniwala o hindi sila maniwala sa buong paglilinis ng ating Panginoong Hesus na dinadagdagan pa nila tulad nga ng ginagawa ng ibang mga relihiyon,
na kung saan dinadagdagan nila ang kondisyon upang magkaroon ng kapatawaran ng kasalanan or kung paano maligtas. Hinihikayat ko na buo ninyong ipagkatiwala sa Panginoon ang inyong pananampalataya, na siya lamang ang may kakayahan na makapaglinis ng ating kasalanan at siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Hindi sa ating pamamagitan ng ating gawa, kundi sa pamamagitan ng kanyang biyaya. At kung mananatili tayo sa unbelief, ito nga po yung sinasadyang kasalanan dito, ay wala nang nahahaing natitira pa tungkol sa kasalanan. At kung may nakikinig dito o nanonood na hindi pa po ibinibigay ang pananampalataya nila at buong pagkatiwala sa ating Panginoong Jesus, ay hinihikayat ko po kayo na kausapin nyo ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng panalangin. Ang pagkatiwala nyo ang paglilinis ng inyong kasalanan sa Kanya at buong tiwala nyo manampalataya, nalilinisin niya kayo. Pasasakdalin niya kayo at pagiging banalin niya kayo. Siya ang magpabanal. Kung narinig nyo ang kanyang tinig, huwag ninyong tanggihan. Panampalatayaan niyo ang ating Panginoong Jesus. At sa Kanya nyo ibigay ang buong pagkakatiwala, ang paglilinis na inyong kasalanan. Hindi nyo magagawa, pero ini-encourage tayo naman mga kapatid na sampalatayan natin siya. Huwag natin pabayaan ang pagkakatipon at ini-encourage tayo sa mga good works. Sana po may natutunan kayo sa pag-aaral na ito at sana kung natuto kayo at may kapakinabangan, please share and please subscribe. Thank you and God bless.